Napansin mo na ba na ang iyong sweldo ay mahiwagang nawawala ilang araw lamang matapos itong dumating sa iyong account? Nagsusumikap ka, nagtitiis ng pressure mula sa iyong amo, humarap sa traffic, pressure, at sa katapusan ng buwan, ang natitira na lang ay frustrasyon at mga bayarin. Ngunit huwag mag-alala, ang problema ay hindi kung magkano ang iyong kinikita. Ito ang gagawin mo dito. At ang pinakamasama sa lahat, baka mahuli ka sa isang silent trap nang hindi mo alam. Walang nagsabi sa iyo nito, ngunit ang bitag na ito ay may pananagutan sa pagpapanatili ng milyon-milyong tao na nakulong sa ikot ng kakulangan kahit na kumikita sila ng maayos. Samantala, ang mga nakakaunawa sa sikreto, maraming inspirasyon ng mga turo ni Robert Kiyosaki ay gumagamit ng kaparehong sahod mo para bumuo ng yaman, magkaroon ng passive income at makamit ang kanilang pinakahihintay na kalayaan sa pananalapi. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ginagawa ng mayayaman sa kanilang sweldo sa sandaling maabot nito ang kanilang bank account, hakbang-hakbang na may simple, praktikal at naangkop na mga diskarte. Sa katunayan, maaaring doblehin ng isa sa kanila ang iyong pera sa susunod na 3 buwan. Oo, tama ang narinig mo, sa parehong sweldo na kinikita mo na. At ang pinakamagandang bahagi, maaari kang magsimula ngayon kahit nakulang ka sa budget. Kaya't panoorin hanggang sa huli, dahil ang matutuklasan mo dito ay maaaring maging punto ng pagbabago na naghihiwalay sa isang buhay ng masikip na mga bayarin mula sa isang tunay na paglalakbay patungo sa kalayaan sa pananalapi. Napansin mo na ba kung paano paulit-ulit na inuulit ng karamihan sa mga tao ang parehong gawain? Bumaba ang kanilang sweldo, nagmamadaling magbayad ng mga bayarin, pinapagaan ang pressure ng buwan, at presto, wala pang isang linggo, nagbibilang na sila ng piso. Ito ay isang hindi nakikita ngunit makapangyarihang ikot na kumukuha ng milyon-milyon. At ang mas masahol pa, iniisip ng marami na ang problema ay mababang sahod kapag sa katunayan mas malalim ang problema. Ayon kay Robert Kiyosaki, ito ang bitag ng cycle ng sweldo. Isang sistema kung saan ka nagtatrabaho, gumagastos at pagkatapos ay bumalik sa parisukat bawat buwan. Ang malupit na katotohanan ay hindi kung magkano ang kinikita mo, kung ano ang ginagawa mo dito. May mga taong kumikita ng $2,000 at yumaman, habang ang iba ay may 10,000 ay nananatiling sira. Nangyayari ito dahil ang focus ay sa pagbabayad ng mga bill, hindi sa pagbuo ng mga asset. Pag-isipan ito, kung sa tuwing darating ang iyong sweldo, ito ay nakatadhana na para sa renta, groceries, credit card, invisible installment, kailan pa ba ang matitira para bumuo ng kayamanan? Hindi kailanman. At yun mismo ang nagpapanatili sa iyo sa karera ng daga. Ngunit huwag mag-alala, dahil sa susunod na hakbang, matututunan mo kung paano baligtarin ang lohika na ito at gamitin ang iyong pera para sa iyo. Gusto mo bang umalis sa cycle na ito? Ang sikreto ay nasa susunod na hakbang at ito ay nagsisimula sa isang pagpipilian na magbabago ng iyong relasyon sa pera magpakailanman. Ngayong nauunawaan mo na ang bitag sa pag-ikot ng sweldo, oras na para baguhin ang mga bagay-bagay. At ang unang hakbang ay counterintuitive. Bago magbayad ng anumang mga bill, dapat mong bayaran ang pinakamahalagang tao sa iyong buhay, ang iyong sarili. Isa ito sa pinakamabisang aral ni Robert Kiyosaki. At kung ito ay parang kakaiba, ito ay dahil sa buong buhay namin ay tinuruan kami ng kabaligtaran. Ang pagbabayad muna sa iyong sarili ay hindi nangangahulugan ng paggastos para sa agarang kasiyahan. Nangangahulugan ito ng pamumuhunan ng isang bahagi ng iyong sweldo sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kita sa pananalapi. Ito ay maaring isang fractional share, isang online na kurso, isang libro sa edukasyon sa pananalapi, o kahit na isang tool
upang magsimula ng isang side income. Ang mahalagang bagay ay lumikha ng ugali ng paglalagay ng iyong pera upang gumana para sa iyo bago ito gumana para sa iba. Ang maliit na pagbabago sa pag-uugali ay nagpapagana ng isang bagong mindset, ang mayamang mindset. Ito ay kapag sinimulan mong makita ang iyong sweldo hindi bilang isang gantimpala na gagastusin, ngunit bilang isang mapagkukunan upang bumuo ng mga asset at makabuo ng passive income. At ang pinakabaliw na bahagi, kahit na nagsisimula sa maliit, ang pangmatagalang epekto ay malaki. At sa susunod na hakbang, mauunawaan mo kung paano ayusin ito ng biswal at magsisimulang makita ng malinaw ang iyong pag-unlad. Gusto mong makita ang iyong mga pamumuhunan na lumago sa harap ng iyong mga mata? Pagkatapos ay bigyang pansin ang susunod na hakbang dahil doon magsisimulang maging totoo ang laro. Narinig mo na ba ang kasabihang, "What's not measured isn't managed"? Well, ito ay ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga bagong mamumuhunan ay ang hindi pagtupad sa kanilang pag-unlad. Kaya, simple ngunit makapangyarihan ang susunod na hakbang, gumawa ng folder, pisikal o digital, na tinatawag na aking mga asset. Ito ay tulad ng iyong unang personal na wealth building vault. Sa folder na ito, ganap na itala ang lahat ng binibili mo na nagdudulot ng kita, mga stock, cryptocurrencies, mga tool na tumutulong sa iyong magbenta, mga aklat na nagpapalawak ng iyong pananaw, mga kursong nagpapataas ng iyong kita. Lahat ng bagay na naglalapit sa iyo sa kalayaan sa pananalapi ay napupunta doon. Binabago nito ang iyong pananaw. Itigil mo na ang pagtingin sa pera bilang isang gastos lamang at simulang tingnan ito bilang mga binhing itinanim mo para anihin mamaya. Ang pagsasanay na ito ay isang laro changer. Inaalis ka nito sa mindset ng consumer at inilalagay ka sa posisyon ng isang tagabuo ng asset tulad ng itinuro ni Robert Kiyosaki. At ang pinakamagandang bahagi, ang bawat item na naitala doon ay nagpapatibay ng isang bagong ugali sa pananalapi. Sa paglipas ng panahon, ang folder na iyon ay nagiging isang uri ng talaarawan ng iyong kalayaan at mamamangha ka sa iyong binuo. Ngayon na mayroon ka ng lugar para tingnan ang iyong mga asset, oras na para gumawa ng diskarte para mapangasiwaan ang iyong sweldo ng matalino. Dahil sa susunod na hakbang, pagsasama-samahin mo ang plano ng pag-atake na ginagamit ng mayayaman bawat buwan ng walang pagbubukod. Kung ang nilalamang ito ay nakapag-iba na sa iyong pag-iisip, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang kampanilya. Dahil dito mo matututunan kung paano gawin ang iyong pera para sa iyo na may praktikal at direktang mga aral na hindi itinuturo sa iyo ng iba. Ito ay kung saan ang iyong suweldo ay huminto sa pagiging tungkol lamang sa kaligtasan at nagsisimulang maging kalayaan. Ngayong itinatayo mo na ang iyong asset base, oras na para bigyan ng direksyon ng iyong pera. Dahil maging tapat tayo, ang sweldo na walang plano ay pera na nawala at hindi mahalaga kung kumita ka ng kaunti o malaki nang walang diskarte, nakakalusot ito sa iyong mga daliri. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga taong matalino sa pananalapi ay hindi tumatanggap ng kanilang sweldo ng pasibo. Tinatanggap nila ito ng may hawak na mapa. Ang sikreto ay magkaroon ng isang plano ng pag-atake na parang ikaw ay nasa isang financial war mission. Hatiin ang iyong sweldo sa 3 makapangyarihang kategorya: kaligtasan ng buhay, salpok at mga pagnanasa na may limitasyon. Saklaw ng kaligtasan ng mga pangunahing kaalaman, pabahay, transportasyon, pagkain. Ang impulse ay kung saan namamalagi ang paglago. Dito pumapasok ang mga pamumuhunan, kurso at kasangkapan. At ang mga pagnanasa na may limitasyon ay paminsan-minsang kasiyahan o masisiyahan ka sa mga ito, ngunit sinasadya. Nagbibigay ito sa iyo ng kalayaan, ng walang kasalanan at tinitiyak na palagi kang lumalaki sa pananalapi.
Inilalayo ka ng ganitong uri ng organisasyon mula sa autopilot at patungo sa isang mayamang mindset. Sinimulan mong tingnan ang iyong sweldo bilang isang instrumento ng kapangyarihan, hindi isang escalator ng mga bayarin. Ang simpleng pagkilos ng paghihiwalay ng mga kategorya ay pinipilit kang mag-isip ng 2 beses bago gumastos. Gumawa ka ng mga filter. At kapag mayroon kang malinaw na plano, ang pera ay titigil sa pagiging isang kaaway at nagiging isang kaalyado. Ito ay kung paano ka magsisimulang bumuo ng kayamanan ng tuloy-tuloy. Iniisip ng maraming tao na nakakainip ang mga spreadsheet. Ngunit, hindi ito tungkol sa mga spreadsheet, tungkol ito sa kalayaan. Malalaman mo ng eksakto kung magkano ang maaari mong gastusin, magkano ang dapat mong i-invest, at kung saan ka mapapabuti. At higit sa lahat, titigil ka na makonsensya tungkol sa paggastos dahil naisip na ito ng iyong plano. Ngayon na mayroon kang kalinawan, oras na upang tukuyin ang mga tahimik na butas sa iyong pinansyal na bangka, ang mga umuubos ng iyong kita nang hindi mo namamalayan. At sa susunod na hakbang, titingnan namin ang mga detalye na sumasabotahe sa iyong pera bawat buwan at hindi mo akalain. Ngayon na ang iyong sweldo ay may malinaw na plano, oras na upang walisin ang mga maliliit na magnanakaw ng pera. Alam mo ba iyong mga subscription na hindi mo na ginagamit? Yung delivery service na binibili mo dahil tinatamad ka magluto? O yung streaming service na halos hindi mo napanood? Ang mga gastos na ito ay tila hindi nakakapinsala, ngunit idinagdag, tahimik nilang sinisira ang iyong cash flow. Para silang maliliit na butas na lumulubog sa buong barko sa paglipas ng panahon. Itinuro ni Robert Kiyosaki na ang financial intelligence ay ang pag-alam kung saan pumapasok ang iyong pera at, higit sa lahat, kung saan ito ilalabas. Upang gawin ito, kailangan mong maingat na suriin ang iyong mga pahayag. Magsuklay sa huling 30 araw. I-cross out ang anumang bagay na hindi nagdaragdag ng halaga. Isang simpleng panuntunan, kung hindi ito nagdudulot ng kagalingan, pag-aaral o kita, ito ay isang pag-aaksaya. Ang bawat pagbawas na gagawin mo dito ay isa pang hakbang patungo sa kalayaan sa pananalapi. Ang pag-alis ng basura ay hindi tungkol sa pag-alis sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay prioridad kung ano ang naglalapit sa iyo sa iyong mga layunin. Ang pagputol sa kung ano ang hindi nagdaragdag ng halaga ay nagbibigay ng puwang para sa pamumuhunan sa kung ano ang ginagawa. Maaaring mukhang maliit ito, ngunit ang bawat kinanselang subscription ay isang asset na maaari mong itanim. At sa susunod na hakbang, matutuklasan mo kung paano paparamihin ang naipong pera na ito bago pa man ito maubos. Dahil ngayon, oras na para gawin ang pera mo para sa iyo, bago mo pa ito gastusin sa gusto mo. Ngayong naalis mo na ang mga hindi nakikitang paglabas, oras na para lumipat mula sa isang consumer mindset patungo sa isang investor mindset. Ang panuntunan ay simple, bago gumasto sa isang bagay na gusto mo, palakihin muna ang pera. Praktikal na halimbawa, sa halip na gumastos ka agad ng $300 sa isang bagong cellphone, i-invest ang parehong 300 sa isang bagay na maaaring maging 400. At pagkatapos lamang isipin ang tungkol sa pagkonsumo sa mga prutas, hindi ang mga buto. Maraming binibigyang diin ito ni Robert Kiyosaki. Ang mayayaman ay kumonsumo sa kita mula sa kanilang mga ari-arian. Ang mahihirap ay may sariling sweldo. Iyan ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba sa katagalan. Binabago ng maliit na desisyong ito ang anumang pagbili sa isang madiskarteng pagpipilian. At nalalapat ito sa lahat, mula sa isang regalo para sa iyong sarili hanggang sa isang espesyal na hapunan. Ang kasiyahan ay hindi kailangang wakasan. Kailangan lang itong dumating pagkatapos ng pagpaparami, hindi bago. Ang ugali na ito, bukod sa pagpapalakas ng iyong disiplina sa pananalapi,
ay nagpapabilis ng iyong passive income growth. Kung tutuusin, kapag mas nasanay kang magparami bago gumastos, mas lalo mong inaalagaan ang iyong mga ari-arian. At kung mas maraming mga pag-aari ang mayroon ka, mas maraming kalayaan ang iyong makukuha. Ngayon, isipin kong automatiko ito. Isipin kong ang bahagi ng iyong sweldo ay naprogram na para dumami kada buwan nang walang kahirap-hirap. Iyan mismo ang matututunan mo sa susunod na hakbang, kung paano gawing springboard ang iyong sweldo para sa pagbuo ng mga asset bawat buwan nang hindi man lang iniisip. Kung nakikita mo pa rin ang iyong sweldo bilang pagtatapos ng iyong buwanang pagsisikap, natigil ka sa luhika ng kaligtasan. Ngunit ang mga nakakaunawa sa financial literacy gaya ng itinuturo ni Robert Kiyosaki ay nakikita ang kanilang sweldo bilang pambuwelo sa pagbuo ng passive income. Ang ideya ay simple, i-automate ang iyong kayamanan. Sa halip na maghintay ng mga surplus na mamuhunan, iprogram ang iyong pera para magtrabaho para sa iyo bawat buwan. Paano? I-set up ang automatikong pag-debit upang direktang magpadala ng bahagi ng iyong sweldo sa isang brokerage, pondo ng real estate o kahit isang hiwalay na account sa pagbuo ng asset. Pinipilit ka nitong mamuhunan bago ka gumastos nang hindi nag-iiwan ng puwang para sa mga dahilan o mga impulses. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging isang ugali. At bago mo malaman, gagawa ka ng mga buwanang assets sa autopilot. Consistency ang bumubuo ng yaman, hindi swerte. Isipin mo ang iyong sweldo bilang isang binhi. Kung itatanim mo ito buwan-buwan, malapit ka nang magkaroon ng kagubatan ng mga ari-arian. Kung kakain ka lang, mananatili kang nakulong sa disyerto ng kakapusan. At ang pinakakamanghamanghang bahagi, sa paglipas ng panahon, ang mga asset na ito ay magsisimulang magbalik ng pera sa iyo nang hindi mo kailangang magtrabaho para dito. At dito ka magsisimulang mag-isip tulad ng isang negosyante. At sa susunod na hakbang, matututuhan mong suriin ang iyong buhay pampinansyal na may parehong lamig at kalinawan na sinusuri ng mga may-ari ng negosyo ang kanilang sariling mga kita. Ano ang punto ng paglikha ng isang plano, pamumuhunan, pagputol ng basura? Kung hindi mo sinusubaybayan ang mga resulta, karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa kadiliman pagdating sa personal na pananalapi. Hindi nila alam kung magkano ang kanilang kinikita, magkano ang kanilang ipinuhunan, o kung ano ang nagbubunga ng kita. Ngunit ang mga naghahanap ng kalayaan sa pananalapi ay kailangang kumilos tulad ng mga negosyante, gumawa ng mga desisyon batay sa mga numero, hindi hula. Minsan sa isang buwan, pumili ng isang nakapirming araw, umupo ng mahinahon at suriin ang lahat. Magkano ang pumasok? Magkano ang namuhunan? Ano ang nakabuo ng pagbabalik? Ano ang kailangang ayusin? Hindi ito burokrasya. Ito ay financial autonomy. Itigil mo ang pagiging hostage sa pagkakataon at simulan ng ganap na kontrol sa iyong pera. Ipinapakita sa iyo ng simpleng kasanayang ito kung ano ang gumagana at kung ano ang nagpapaikot-ikot sa iyo. Mula doon, sinimulan mong makita ang iyong buhay pampinansyal bilang isang kumikitang negosyo, kung saan ang iyong pinakamahalagang asset ay ang iyong inilapat na kaalaman. Ang bawat desisyon ay nagiging diskarte. Ang bawat pagbawas ay nagiging isang muling pamumuhunan. At bawat buwan ay nagiging isang bagong pagkakataon upang umunlad. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangang maghintay ng mga taon para makita ang mga resulta. Ulitin lang ang cycle ng may focus at consistent. Dahil sa susunod na at huling na hakbang, matutuklasan mo ang kapangyarihan ng pag-uulit ng sistemang ito sa loob lamang ng 3 buwan at pagbabago ng iyong realidad sa pananalapi magpakailanman. Ngayong mayroon ka ng kumpletong sistema, mula sa pagtakas sa salary trap hanggang sa matalinong pagpaparami ng iyong pera, ay ang pinakamakapangyarihang bahagi ng lahat, pag-uulit. Oo, dito nangyayari ang mahika.
Walang saysay na ilapat ito ng isang beses, nasasabik tungkol sa ideya at pagkatapos ay sumuko sa kalagitnaan. Nangyayari ang tunay na pagbabago kapag inulit mo ang cycle na ito sa loob ng 3 buwang sunod-sunod nang walang pagkukulang. 3 buwan lang ang kailangan upang masira ang mga lumang pattern at lumikha ng bago. Matatag na gawi sa pananalapi. Mapapansin mong tumataas ang iyong emosyonal na kontrol, lumalago ang iyong pera, at pinaka-importante, nagbabago ang iyong mindset. Ang tandaan ang pakiramdam ng pagkabigo sa pagtatapos ng buwan. Nagsisimula itong magbigay daan sa isang bagong katotohanan, isa sa kalinawan, layunin at kontrol. At ang lahat ay nagsisimula sa maliliit, pare-parehong mga desisyon. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi isang malayong destinasyon. Ito ay isang landas na binuo buwan-buwan. Sa 70 araw, makikita mo na ang parehong sweldo na dating nawala ngayon ay nagtutulak sa iyo na sumulong. At ang pinaka hindi ka panipaniwalang bagay, ito ay simula pa lamang dahil ang sinumang maglalapat ng mga panuntunang ito ng isang beses ay hindi na makakabalik sa autopilot. Ngayon, naglalaro ka ng laro ng mayaman at mayroon itong bagong panuntunan. Ulitin kung ano ang gumagana hanggang sa ang kayamanan ay hindi maiiwasan. At ngayon, oras na para magpasya. Ilalapat mo ba ito at babaguhin ang iyong buhay? O patuloy na tatakbo sa ikot na pumipigil sa iyo? Ngayon sabihin sa akin, pagkatapos ng lahat ng ito, ituturing mo pa rin ba ang iyong sweldo bilang isang simpleng buwanang deposito? O gagamitin mo ba ang bawat sentimo bilang isang makapangyarihang kasangkapan upang mabuo ang iyong kalayaan sa pananalapi? Hindi mo kailangan ng mas malaking sweldo para yumaman. Kailangan mo ng mas magandang plano. At ngayon ay mayroon ka na. Nasa iyo ang pagpipilian. Maaari kang magpatuloy sa autopilot, patayin ang sunog bawat buwan, o maaari mong gawin ang gulong ng iyong buhay pinansyal at ganap na baguhin ang iyong kapalaran. Libu-libong tao na ang nag-a-apply ng mga diskarting ito na inspirasyon ni Robert Kiyosaki at tahimik na umaani ng mga gantimpala. Ikaw naman, panoorin mo ba itong dumaan sa iyo o magsisimula ka ba ngayon? Kung naabot mo na ito ay dahil nakatuon ka sa isang bagong katotohanan. Kaya narito ang kailangan mong gawin. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at manatiling nakatutok para sa mga susunod na video dahil dito pinag-uusapan natin ang tungkol sa totoong pananalapi. Walang himulmol, walang magic formula, kung ano lang ang gumagana. Ang iyong pinansyal na hinaharap ay magpapasalamat sa iyo para sa bawat desisyon na gagawin mo ngayon. At narito ako para gabayan ka sa paglalakbay na ito.